Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father. Pinupuri ko siya dahil mabait siya sa ating lahat. Siya ang ating tunay na Ama at pinapakita niya yon sa bigay niya ng blessing sa atin at sa kanyang pagmamahal. So, yung pagmamahal ni Almighty Father sa atin, pantay-pantay tayo, walang lamangan. Hindi kagaya ng kung meron man kayong magulang dito sa lupa, no? Or na-experience yung magkaroon ng magulang sa lupa, hindi pantay-pantay. Na ang tingin sa mga anak. Meron ganon. Sasabihin kasi ng ibang mga hindi pantay-pantay ang tingin ko sa'yo. Pero meron talaga na nagiging favorite o doon nakafocus yung magulang natin. Pero si Almighty Father, focus siya sa ating lahat. So, mag-recap muna tayo, no? Recapitulation, na ibig sabihin na recap. So, last time was Matthew chapter 9. Kahapon pala. Yung binasa natin is Matthew chapter 9. So, nabasa natin, na si Jesus, nagpapatawad din siya ng mga tao. Meron siyang karapatan na magpatawad sa atin. Binigyan siya ng authority ni Almighty Father. At dito nakalagay din na yung kahit na marami kang kasalanan, tanggap tayo ni Almighty Father. At si Almighty Father, si Jesus Christ, bumaba dito sa lupa para sa mga taong makakasalanan, yung mga taong inaamin nila na sila ay makasalanan para sa atin, dahil tayo inaamin natin na makasalanan tayo, kaya si Jesus ay dumating dito sa lupa. Binigay niya ang kanyang buhay dahil maawain si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. So, dapat tayo maging maawain din, no? Kaya nga, di ba dito sa Matthew chapter 9, verse 13, "But go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice." Mas gusto ni Jesus Christ ng maging maawain tayo kaysa sa sakripisyo. Mas natutuwa si Jesus Christ kung nagiging maawain tayo sa kapwa-tao natin kaysa magbigay tayo ng sakripisyo sa kanya ng mga lambs o kung anumang mga gifts. Dahil si Almighty Father, hindi naman niya kailangan yung mga gifts. Marami siya nag-create ng mga gifts na binibigay natin sa kanya. So, hindi niya kailangan yon. Ang kailangan niya, tayo, na maging maawain tayo sa kapwa-tao natin. At mapagpatawad din tayo. Kaya nga sinabi niya dito ni Jesus, "I desire mercy, not sacrifice." No? Kaya hindi nakafocus si Jesus sa mga offerings, sa tithes. Hindi nakafocus. May nabasa ba kayo dito sa Bible tungkol kay Jesus na nanghingi ng tithes and offerings? Hindi, di ba? Kasi hindi din nakafocus si Jesus. Nakafocus si Jesus na i-save tayo sa kasalanan natin, na magmahalan tayong lahat. Dahil alam ni Jesus Christ na yung blessings ay darating sa atin, basta sundin lang natin si Almighty Father at si Jesus Christ. Ang utos sa atin, mahalin natin si Almighty Father ng buong puso, with all our heart, with all our soul, with all our might, with all our strength, at ang mahalin ang kapwa-tao, gaya ng pagmamahal natin sa sarili natin. So, yun ang utos ni Jesus Christ at ni Almighty Father. So, wala doon yung nakalagay na magbigay kayo ng offering dahil ito nag-uutos ko dito sa New Testament. Wala. Okay? As sa Old Testament, kaya may offering doon is because dahil sa kasalanan ng mga tao. Okay? At saka yung tithes doon ay kabayaran para sa mga high priest, no? Yung tithes, bayad yun sa high priest dahil sila nag-assist sa mga tao. Tapos yung offering kay Almighty Father dahil sa kasalanan ng mga tao. So, sa ngayon ay hindi na natin kailangan magbayad ng high priest. Hindi natin kailangan magbigay ng tithes dahil si Jesus ang ating high priest.
At yung offering, si Jesus na rin ang naging offering, in-offer niya yung sarili niya sa atin, kay Almighty Father, para maligtas tayo sa kasalanan. In-offer niya kay Almighty Father yung sarili niya at kahit minsan hindi siya nagkasala. No? Kaya ang focus ni Jesus Christ ay sa tao. Ang magmahalan, magtulungan tayo. At kung meron mga pagkakamali, sasabihan natin, yung mga brothers and sisters natin, ng maayos. No? At tatratuhin natin ng maayos. At kung nagkasala, merong, nabasa naman natin, di ba, sa epistles, merong mga kaukulang punishment or para matuto ang brothers and sisters. Nakakalagay, di ba, nabasa natin sa epistle ni Paul. Ngayon, so napagaling din dito yung bata na 12 years old, nabuhay yung 12 years old, at yung babae na may bleeding for 12 years, gumaling siya. Yung blind na dalawang lalaki, nakakita sila according to their faith, according to their belief. Tsaka yung demon-possessed man na mute, hindi nakapagsalita, ay nakapagsalita na dahil si Jesus ang nagpagaling. So maraming pinagaling si Jesus Christ. At nakita ni Jesus Christ ang mga tao parang mga naliligaw na sheep. Sa Tagalog ng sheep, diba, is tupa, diba? Parang mga naliligaw na tupa yung mga tao na walang nag-guide sa kanila, walang shepherd. Kaya sabi ni Jesus, ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into His harvest field. So magpe-pray tayo na magkaroon ng mga workers na ipadala si Almighty Father para ma-share ang Word of God or good news sa lahat ng tao. So ngayon, nakarinig na lahat ng ang tao ng good news, no? Maliban na lang yung sa isang island, no? Yung Sentinel Island. Hanggang ngayon hindi pa rin. Meron na ba? Nasa bandang India. Sakop siya ng India. Pero wag tayo magalala dahil may ways si Almighty Father para makilala ng mga tao sa Sentinel Islands si Jesus Christ. Di ba nga sa Iraq, meron dong nakakapanaginip about kay Jesus Christ na hindi dapat nila mapaginipan si Jesus Christ dahil nga hindi nila ina-acknowledge si Jesus Christ sa Iraq, no? Pero napaginipan nila. So nakikipag-usap si Almighty Father tsaka si Jesus Christ through dreams. Sometimes through visions. Walang imposible kay Jesus Christ. So, dito muna tayo, no? Magbabasa sa John chapter 6. So, yung John chapter 5, ito yung may pinagaling sa pool, no? Ng Bethesda. Yung taong invalid. 38 years na siyang hindi nakakagalaw ng maayos at hirap na hirap siyang pagpunta sa pool na pag iniikot ng angel ang pool or ginagalaw ng angel yung water sa pool, naguunahan yung mga tao dahil kung sino man ang mauna na mapunta dun sa pool after galawin ng angel ang water,
yun ang gagaling. Pero itong taong invalid, pinili ni Jesus Christ. Kaisa-isang pinili ni Jesus Christ na pagalingin. Hindi natin alam kung bakit siya ang napili ni Jesus Christ. Pero ang alam natin, napili siya ni Jesus Christ para maisulat dito sa Bible. At naniniwala ako na nakita ni Jesus yung puso na ang taong invalid na to. Kaya siya ang napili ni Jesus Christ. So dito, sa John chapter 5, na ipinapakita niya yung kanyang power, yung kanyang authority as the Son of God. So hindi prophet si Jesus. Yung nabasa natin na Moses wrote about me. So kilala ni Moses si Jesus Christ. Di ba binanggit ni Jesus Christ yun? So yung sa Sodom and Gomorrah, si Jesus Christ yung isa sa tatlong lalaki ron. Ngayon si Jesus, di ba nakwento na natin, si Jesus Christ hindi siya nagpunta sa Sodom and Gomorrah, yung dalawang lalaki lang para sunduin si Lot at saka yung kanyang family. So tatlong lalaki yun na na-meet ni Abraham, yung isang lalaki ron hindi nagpunta sa Sodom and Gomorrah, si Jesus Christ yun. Kasi hindi pa yun ang time para mapunta siya sa lugar na madumi. May time frame si Almighty Father. So, nung itong dumating na nga si Jesus Christ, yung pinanganak siya, at nakasalamuha niya na ngayon, dito sa Matthew, Mark, Luke, John, yung mga taong makakasalanan. Actually, lahat ng mga tao makasalanan. No? Hanggang ngayon. So, dito tayo sa John chapter 6. Sometime after this, Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee. That is the Sea of Tiberias. And a great crowd of people followed him because they saw the signs he had performed by healing the sick. So, tumawid si Jesus Christ, no? Sa shore ng Galilee, Sea of Galilee. At yung mga tao sunod na sunod sa kanya kasi nga nakita na marami siyang pinagaling na mga tao. Hindi ma-control ang crowd. Naiipit na si Jesus Christ. Pero kahit na nagpapagaling siya, nagtuturo pa rin siya, tinuturuan pa rin niya ang mga tao. Dahil ang purpose talaga ni Jesus ay i-share ang good news. Then, so verse 3, then Jesus went up on a mountainside and sat down with his disciples. The Jewish Passover festival was near. So, nung time na to, malapit na yung Jewish Passover festival. So, kasama niya yung kanyang mga disciples. Umupo sila sa gilid ng bundok. Nagpunta sila sa gilid ng bundok at doon naupo, nag-stay. When Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said, Philip, where shall we buy bread for these people to eat? Nakita niya ngayon yung mga tao, ang dami, papunta sa kanila. Ngayon, isa sa kanyang mga apostle, di ba si Philip? Tinanong niya si Philip, where shall we buy bread for these people to eat? Saan tayo kukuha ng tinapay para mapakain natin ang mga tao na to? He asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. So, tinanong niya si Philip para ma-test niya si Philip kung ano ang faith ni Philip para ma-test niya. Pero alam na ni Jesus kung ano ang kanyang gagawin.
Inaantay niya ang sagot ni Philip. Philip answered him, "It would take more than half a year's wages to buy enough bread for each one to have a bite." Maraming pera ang kakailanganin natin. It would take more than half a year's wage. So yung sweldo, half a year, no? Ang kailangan natin na sweldo para mapakain natin to, wala tayong ganung kalaking pera. So kung yung half a year's wage, 200 denari yon nung time na yon. So kinompute natin yung 200 denari sa US dollars sa ngayon, pero wala pang inflation nun, okay? So $610, okay? More or less $610 yon ang kailangan nila ng time na yon para mapakain yung crowd. Malaking pera yun, ano? Hanggang ngayon malaking pera yon. Pero wala pang inflation, no? Ano yung inflation, di ba? Bumababa yung value ng pera, pero yung bilihin tumataas. Yung inflation kasi man-made yun due to the greediness of the people na namamahala ng ating pera. Kaya nagkakaroon ng inflation, okay? So balik na tayo dito. In-explain ko lang sa inyo kung ano ang inflation. So, malaking pera ang kakailanganin nila para mapakain yung great crowd na yon. Another of his disciples, Andrew, isa sa mga disciple, or sa apostle, si Andrew, na Simon Peter's brother, spoke up, "Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among so many?" Ito, meron ditong batang lalaki. Meron siyang 5 small barley loaves na tinapay. And 2 isda na maliliit. May baon yung bata. Hanggang saan mapupunta tong pagkain na to? Ang daming mga tao. Sabi ni Andrew. Kasi si Andrew, prinesent niya yung bata, may dalang pagkain. So itong bata na to, no? Representation na to na wala sa edad yung pagtulong sa mga tao. Bata ka man na matanda, pwede kang tumulong sa tao. Bata ka man na matanda, pwede kang maglingkod kay Almighty Father at kay Jesus Christ. Walang pinipiling edad. Hanggat kaya. Dahil makakaya natin sa tulong ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ dahil siya ang magbibigay ng strength sa atin at ng knowledge and wisdom. So itong boy na to, symbolic to. Wala sa edad. So, verse 10 na tayo. Jesus said, "Have the people sit down." Paupuin ninyo ang mga tao. Sabi ni Jesus, "There was plenty of grass in that place and they sat down." So maraming damo sa lugar na yon dahil nga gilid ng bundok. Kaya naupo ngayon sila, yung mga tao. About 5,000 men were there. 5,000 men. Ibig sabihin, hindi pa kasali yung mga bata at hindi pa kasali yung mga babae. Kasi lalaki lang ang binilang. No? So kung i-estimate naman natin kung gaano kadami itong 5,000 na lalaki, kalahati ng ng stadium. Kalahati ng halos kalahati, no? Ng Araneta Coliseum. Sinay ko kasi halos kalahati ng Araneta Coliseum, no? Yung dami ng mga tao. Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. So, inuna ni Jesus na kunin yung tinapay, nagpasalamat kay Almighty Father, nagpray at na sa blessing na pagkain, at ibinamudmod yung pagkain na yun, yung tinapay na yun, doon sa mga tao. As much as they wanted. Hanggat gusto nilang kumain.
Unlimited. Up to Shawa. As much as they wanted to, di ba may unlimited ngayon ng mga kainan. Ito si Jesus din nagpapa-unli, no? Ha? Unlimited din yung tinapay dito. He did the same with the fish. Unlimited din yung fish. Wala pang bayad. So, napadami yung tinapay na 5 small barley loaves at saka yung 2 small fish. Napadami ni Jesus. So, hindi lang water into wine ang kayang gawin ni Jesus. Hindi lang ang mabuhay ang tao na namatay na. Hindi lang yun ang kaya ni Jesus gawin. Kahit anong sakit, napapagaling din ni Jesus Christ. Pati ang mga demon possessed, napapagaling. Lahat kayang gawin ni Jesus Christ. Wala siyang hindi kayang gawin. Kaya tayo, kung may mga pinagdadaanan tayo sa buhay, kayang isolve lahat ni Jesus Christ. Kung ano man ang pangangailangan natin, kaya ni Jesus Christ ibigay lahat. Ang gagawin lang natin ay mag-pray sa Kanya, i-acknowledge ang Kanyang power na bigay ni Almighty Father. Hingi ng kapatawaran sa mga pagkakasala natin para dinggin tayo ni Jesus Christ. Magkaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya. Verse 12, when they had all had enough to eat, nung nabusog na yung mga tao sa anli, no? Anli tinapay and anli fish, He said to these disciples, gather the pieces that are left over, let nothing be wasted. Ipunin lahat ang mga natira. So, may natira pa palang mga pagkain na, di ba, anli na kumain ng mga tao. May natira pa ng mga tinapay at mga isda. Para walang masayang. So, they had gathered them and filled 12 baskets with the pieces of the 5 barley loaves left over by those who had eaten. So, 12 basket pa ang napuno ng yung tinapay, no? Ang dami. From 5 small barley loaves. Napakain na yung 5,000 na lalaki, hindi pa kasali doon yung mga bata. Siyempre, yung mga bata, bit yun, no? Tsaka yung mga babae, napakain. Meron pang natirang mga pagkain. After the people saw the sign Jesus performed, they began to say, surely, this is the prophet who is to come into the world. So sabi ng mga tao, nung nabusog na sila, no? Nung napagaling sila sa kanilang mga sakit, tapos nabusog pa sila, sure na kami, sabi ng mga tao, na siya yung prophet na ipapadala dito sa atin. Pero alam naman natin na si Jesus, hindi siya prophet. Siya ay Diyos, anak ni Almighty Father. Kung si John the Baptist, sinabi ni Jesus na he's more than a prophet, mas lalo na si Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ ay ating high priest, siya ang ating King of Kings and Lord of Lords. Siya ang ating Redeemer, siya ang magja-judge ng buong mundo. So, nung malaman nung ni Jesus Christ na tuwang-tuwa sa kanya ang tao at alam na niya ang intention ng mga tao, no? Alam ni Jesus, yung mga taong nakapaligid sa kanya, aware si Jesus sa mga tao, sa mga isip ng tao. Jesus, knowing that they intended to come and make him king by force, withdrew again to a mountain by himself. Nagsulo na naman si Jesus, nagpunta na naman mag-isa sa mountain. Anong gagawin ni Jesus sa mountain? Mag-isa siya. Tuwing nagpupunta si Jesus, tuwing nawawala si Jesus, nagpe-pray siya kay Almighty Father. Gusto niyang kausapin ang tatay niya, ang tatay natin. Yun ang gusto lagi niyang kausapin. Kasi
Si Almighty Father nagbibigay sa kanya ng strength dahil nga mahirap ang buhay dito sa mundo up to now. Kaya kailangan ni Jesus ng strength. Dahil nung time na to, nandito sa lupa si Jesus, syempre yung body niya, katulad din ng katawan natin, napapagod din. Kaya humihingi siya ng strength kay Almighty Father. At ipapadala yung Almighty Father kay Jesus yung Holy Spirit. Nare-replenish. Lumalakas si Jesus. Lalo siyang lumalakas sa kanyang pagpe-pray kay Almighty Father. Kaya ganun din ang gagawin natin. Gagayahin natin si Jesus. So dito, kahit gagawin siyang king ng mga tao, hindi niya gusto. Ayaw niya. Kasi hindi niya kailangan ng validation ng mga tao. Mas gusto niya nakausapin si Almighty Father. Ang validation ni Almighty Father. Mas yun ang gusto niya. Kaya tayo, i-aspire natin ay ang validation ni Almighty Father. Ang matuwa sa atin si Almighty Father, hindi ang tao, dahil ang tao paiba-iba ng isip. Alam naman natin yun, di ba, na ang tao paiba-iba ng isip. So verse 16, when evening came, his disciples went down to the lake. Nung gabi na, napakain na yung mga tao, tapos gagawin king si Jesus, pero ayaw niya. Kinausap niya si Almighty Father, nag-pray siya. Tapos nung kinagabihan, yung mga disciples naman, nagpunta sa lake, where they got into a boat and set off across the lake for Capernaum. By now, it was dark and Jesus had not yet joined them. So, nagpe-pray pa si Jesus, no? So, yung mga disciples, umalis na, nagpunta na sa lake. Lake for Capernaum. Pupunta na sa Capernaum. By now, it was dark. So, gabi na, nung panahon na yon, nung oras na yon. Pero si Jesus wala pa rin sa kanila, no? Hindi pa rin nila kasama. So, verse 18. A strong wind was blowing and the waters grew rough. So, nasa boat yung mga disciples. Well, hindi nila kasama si Jesus. Malakas ang hangin. May alon na naman. When they had rowed about 3 or 4 miles, so 3 or 4 miles na sila nakakapag, ano ba sa tawag ng row? Namamangka, no? Kasi bangka to, boat. 3 to 4 miles na ang nalalayo nila sa shore. So, mga ano yun, 5 or 6 kilometers, malayo-layo na rin. Yung nailangoy ng bangka. Naitakbo ng bangka. Malayo-layo na rin. 5 or 6 kilometers. They saw Jesus approaching the boat, walking on the water, and they were frightened. Nakita na si Jesus. Palapit sa boat. Naglalakad sa tubig si Jesus. At natakot ang mga disciples. Lahat kaya nang gawin ni Jesus, pati ang paglalakad sa tubig. Kung isipin natin, sa mga movies, di ba? Sa ngayon, yung mga movies, yung mga superhero, nakikipaglaban, sa yung mga taong naapi, pumapatay ng kalaban. Si Jesus hindi. Kahit kalaban, no? Kahit mga taong masasama, hindi niya inaaway, pinapatawad niya. Yun ang pagkakaiba ni Jesus sa mga napapanood nating superhero sa movies. Dahil si Jesus, totoo siya. Yung napapanood natin sa movies, hindi yun totoo. Napapanood natin sa TV, napapanood natin sa internet, hindi yun totoo. Ang totoo, si Jesus.
na naglalakad siya sa water at natakot yung mga disciples. But he said to them, "It is I, don't be afraid." Ako ito, sabi ni Jesus, huwag kayong matakot. Then they were willing to take him into the boat. And immediately, the boat reached the shore where they were heading. So, makikita natin nung pagkasakay ni Jesus sa bangka or barko na maliit, bangka, no? Mabilis nakarating sila sa kabilang ibayo. Nung pagsakay ni Jesus, ang galing, di ba? Di ba kayo nagagalingan? Na naglalakad si Jesus, natakot yung disciples sa kanya. Imagine naglalakad si Jesus na ang bilis ng lakad ni Jesus, naabot niya yung bangka na ang layo na 5 or 6 kilometers na nahabol ni Jesus yung bangka. At nung nakasakay na si Jesus ng bangka, mabilis na rin yung takbo ng bangka. Mabilis na nakapunta sa pupuntahan nila. Power ni Jesus, power ni Almighty Father, ang daladala ni Jesus Christ, dahil Diyos din si Jesus Christ. Walang prophet na nakagawa ng ganito. Kaya hindi prophet si Jesus. Inuulit ko, no? Kasi may isang Christian group sabi na prophet si Jesus. Hindi siya prophet. Diyos siya. The next day, the crowd that had stayed on the opposite shore of the lake realized that only one boat had been there, and that Jesus had not entered it with his disciples, but that they had gone away alone. So kinabukasan, yung crowd nag-stay, no? Inaantay nila si Jesus, binabantayan nila si Jesus, pero napansin nila na iisa lang ang boat na nandun. At wala si Jesus. At saka yung mga disciples. Then some boats from Tiberias landed near the place where the people had eaten the bread after the Lord had given thanks. Pero may mga boat na nasa Tiberias na nagland doon sa place na kung saan kumain ng tinapa yung mga tao. Pero once the crowd realized that neither Jesus nor his disciples were there, they got into the boats and went to Capernaum in search of Jesus. Hinahanap kayo nila si Jesus. Hindi nila makita. Wala doon sa kinainan na mountainside. Hindi nila makita. Si Jesus yung hinahanap nila. Gusto nilang sundan si Jesus. Kaya ang ginawa nila, nagpunta sila sa Capernaum para hanapin si Jesus. So verse 25, when they found him on the other side of the lake, they asked him, "Rabbi, when did you get here?" So nung makita nila si Jesus, tinanong nila, "Rabbi, teacher, kailan ka nandito?" Naiwan kami Hindi lang nakalagay dito na naiwan kami hindi niya kami sinama. Wala nakalagay. Ang tinanong lang nila, "Rabbi, when did you get here?" Kailan ka nagkadating dito? Sa verse 26, Jesus answered, "Very truly I tell you, you are looking for me not because you saw the signs I performed, but because you ate the loaves and had your fill." So alam ni Jesus ang tao. Hinaharap ninyo ako dahil nabusog kayo. Hindi dahil sa naniniwala kayo sa mga miracles and signs na nakita ninyo. Hindi dahil sa may faith kayo, sabi ni Jesus. Hindi dahil sa naniniwala kayo sa akin. Kaya lang ninyo ako hinahanap dahil nabusog kayo. So verse 27, "Do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. For on him God the Father has placed his seal of approval." Huwag kayong magtatrabaho para lang sa pagkain na nabubulok o napapanis. Instead, dun sa pagkain na makakapagbigay ng everlasting life. Na ang Son of Man lang ang makakapagbigay sa inyo, which is Jesus Christ.
For on him, God the Father has placed His seal of approval. Dahil kay Jesus Christ, nasa Kanya ang seal of approval ni Almighty Father. Kay Jesus Christ ibinigay lahat ng authority. Kaya si Jesus Christ lang ang makakapagbigay ng buhay or pagkain para mabigyan ng buhay na walang hanggan ang mga tao. Kaya tayo, hindi lang tayo magtatrabaho nang dahil lang sa pagkain na nabubulok, no? Kundi, bakit tayo nagtatrabaho? Magtatrabaho tayo para sa pagkain na nagbibigay ng habang buhay, eternal life, na si Jesus Christ lang ang makakapagbigay sa atin at wala nang iba dahil si Jesus Christ lang sa Kanya binigay ang power and authority ni Almighty Father. Nagkakaintindihan tayo, no? So si Jesus Christ lang, wala nang iba pa tayong tatawagin, wala nang ibang seal of approval, si Jesus Christ lang. Si Almighty Father na ang nagbigay kay Jesus Christ. Kung babasahin natin sa King James Version, labor not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of Man shall give unto you, for him hath God the Father sealed. Sa Kanya, binistow, kay Jesus Christ, binistow yung power and authority to give eternal life to people. And then they ask Him, what must we do to do the works God requires? Ano ang dapat naman namin gawin para magawa namin ang trabaho na gusto ni Almighty Father? Na magawa namin ang Kanyang kagustuhan. Anong gagawin namin? Ang sagot ni Jesus answered, the work of God is this, to believe in the one He has sent. So, simple lang ang sagot ni Jesus, maikli lang ang sagot ni Jesus, concise yung sagot ni Jesus, maliwanag na nakasulat dito, na para tayo magkaroon ng eternal life, maniniwala tayo sa ipinadala ni Almighty Father. Sino ba yung ipinadala ni Almighty Father? Ang kaisa-isa niyang anak, si Jesus Christ. Wala nang iba. Wala nang ibang babae o iba pang lalaki o iba pang tao tayong tatawagin para ma-save tayo, para ma-solve yung mga problems natin, para tulungan tayo dito sa mundo. Wala na tayong iba pang tatawagin. Si Jesus Christ lang. So they asked Him, what sign then will you give that we may see it and believe you? What will you do? Our ancestors ate the manna in the wilderness as it is written, He gave them bread from heaven to eat. So makikita to, no, yung binanggit na nagbigay ng manna na napakain yung mga ancestors nila sa Exodus chapter 16 verse 4, Nehemiah chapter 9 verse 15, at sa Psalm chapter 78 verses 24 and 25. So, sinusundan nila si Jesus, nagtatanong pa sila, ano pa bang kailangan namin gawin? At para maniwala kami sa iyo, yung miracle lang na binuhay ni Jesus, yung mga taong namatay, may mga nakakailan na yung dalawa niyang taong binuhay, yung mga bulag, nakakita, yung mga pipi, nakasalita, yung mga demon possessed, ang dami ng miracles, pero nagtatanong pa rin ang mga tao. Dito sa Bible, yung mga sumusunod sa Kanya, yung mga napakain niya ng bread and fish, hindi pa rin naniniwala sa Kanya. Hindi ba kayo nagtataka na bakit ganito katigas ang ulo ng mga tao nung time na to? Na hanggang ngayon, matigas pa rin ang ulo natin. What sign then will you give that we may see it and believe you? Ano pa bang sign? Hindi pa nila nakita yung sign? Hindi pa ba nakikita ng mga tao nakasama ni Jesus na napakain sila? Dumami yung bread?
Nakaka-frustrate no kung tayo magbabasa na. Hindi nyo ba nakita yung miracle na nangyari na ginawa ni Jesus? Pero wag natin silang i-judge kasi tayo ganun din. Ano mga problema ka, nag-worry ka sa problem mo, hindi mo ba nabasa yung nasa Bible? So, ganun din tayo, no? Kapareho tayo ng mga tao dito sa Bible na sumusunod kay Jesus, pero hindi pa rin naniniwala. Kulang pa rin ng faith nila. Gusto pa rin nila makakita ng signs and miracles para paniwalaan si Jesus. Nandito na sa Bible lahat. Pero nagwo-worry pa rin tayo. Hindi pa rin natin paniniwalaan na si Jesus ang kaisa-isang ang Savior natin. Ang dami pa rin natin tinatawag na tao, na mga namatay na para malutas ang mga problema natin. Para pag may nawalang mga tao, yun ang tatawagin natin na santo. Hindi gano'n. Si Jesus lahat. Jesus said to them, "Very truly I tell you, it is not Moses who has given you the bread from heaven, but it is my Father who gives you the true bread from heaven." So, sinasabi ko sa inyo, sabi ni Jesus, hindi naman si Moses ang nagbigay sa inyo ng bread ng manna from heaven kundi na nagbibigay buhay sa inyo. Kundi si Almighty Father na nagbibigay sa inyo ng tunay na bread na galing sa langit. For the bread of God is the bread that comes down from heaven and gives life to the world. So, idinagdag pa ni Jesus na ang tinapay na galing kay Almighty Father ay yung tinapay na galing sa langit na nagbibigay ng buhay para sa buong mundo. Ngayon, sabi naman ng mga tao, "Sir," they said, "always give us this bread." Bigyan nyo kami lagi ng gantong klaseng tinapay, yung bread na galing sa heaven, sabi ng mga tao. Ang sagot ni Jesus, then Jesus declared, "I am the bread of life. Ako ang tinapay ng buhay. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty." Kung sino man ang lalapit sa akin, hindi na siya magugutom, at kung sino naman ang maniniwala sa akin, hindi na siya mauuhaw. So si Jesus, sinasabi niya na siya ang bread of life. Si Jesus ang bread of life. Siya isang kaisa-isang bread of life. Na paglalapit tayo kay Jesus, hindi na tayo magugutom. Pag naniniwala tayo sa Kanya, hindi na tayo mauuhaw. Metaphor to, okay? So hindi naiintindihan ng mga tao. But as I told you, verse 36, "You have seen me and still you do not believe." So verse 36, pero sinasabi ko sa inyo, nakita nyo na ako, pero hindi pa rin kayo naniniwala. Sabi ni Jesus, "All those the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never drive away." Ang ganda ng sinabi ni Jesus, no? Dito. Na kung sino man ang ibinibigay sa akin ni Almighty Father na lumapit sa akin, hindi ko sila i-deny. Hindi ko sila paalisin. Kaya tayo follower ni Christ dahil ibinigay tayo ni Almighty Father kay Jesus para lumapit tayo kay Jesus. At si Jesus, hindi niya tayo i-deny, hindi niya tayo palalayuin sa Kanya. Tatanggapin tayo ni Jesus Christ dahil tayo, follower ni ibinigay tayo ni Almighty Father kay Jesus Christ. Kaya tayo, follower ni Christ dahil kay Almighty Father. Naintindihan niyo ba? Si Almighty Father ang nag-change ng puso natin para lumapit tayo kay Jesus Christ. At hindi tayo i-drive away ni Jesus Christ. Hindi niya tayo papalayuin. Tatanggapin tayo ni Jesus Christ. "For I have come down from heaven not to do my will, but to do the will of Him who sent me."
Bumaba ako dito, galing sa langit, hindi para gawin ang gusto ko. Pero, bumaba ako dito sa mundo para gawin ang ipinagagawa sa akin ni Almighty Father. Sabi ni Jesus Christ, yun ang will niya. Kung ano ang gusto niya, yun ang gagawin ko. Kung ano ang gusto ni Almighty Father na gawin ko, yun ang gagawin ko. Kaya nandito ako sa lupa, hindi para sundin kung ano ang gusto kong gawin. Obedient si Jesus Christ kay Almighty Father. Kaya tayo maging dapat mag-obey din tayo kay Almighty Father gaya ng ginagawa ni Jesus Christ. At sinabi ni Almighty Father na sundin natin ang anak niya na si Jesus. Ganon din ang gagawin natin, susundin din natin si Jesus. Lalapit tayo kay Jesus dahil yun ang sabi ng tatay natin na kaya tayo naging follower ni Christ dahil kay Almighty Father. Kaya napalapit tayo, nakilala natin si Jesus Christ. Si Almighty Father ang unang pumili sa atin. Hindi naman tayo ang pumili kay Almighty Father eh. Siya ang pumili sa atin. Kaya wala tayong may pagmamalaki. O, Almighty Father, pinili kita. Hindi. Si Almighty Father, alam niya ang lahat. Bago pa man tayo ipanganak sa mundo na to, alam niya kung sino ang Kanya. Alam niya ang puso ng bawat isang tao. Verse 38, no? For I have come down from heaven not to do my will, but to do the will of him who sent me. And this is the will of him who sent me, that I shall lose none of all those he has given me, but raise them up at the last day. Ang will ni Almighty Father ay walang mawala sa mga ibinigay na tao kay Jesus Christ. Hanggang sa last day, bubuhayin tayo at the last days. Sa book of Revelation, magkakaroon tayo ng eternal life and we will live with our Father and Jesus in heaven. Yun ang will ni Almighty Father, na hindi tayo mawala kay Jesus Christ. Na hindi tayo malus ni Jesus Christ. At bubuhayin tayo sa last days. So yung mga followers ni Christ na nauna na sa atin, na nasa heaven na, sa last days, magkakasama tayo. Mabubuhay sila. So, sa ngayon, no, buhay sila ngayon in heaven. Pero, pag magkakasama tayo at the last days, magkakaroon nga ng Great White Throne Judgment sa Book of Revelation. So, magsasama-sama lahat ng mga naging tao, makasalanan man o hindi, naging follower man o na hindi. At doon i-reveal yung dahilan kung bakit ikaw ay dapat nasa heaven at kung bakit ikaw ay dapat nasa eternal damnation, impyerno. So nakikita natin buo itong New Testament hanggang Old Testament to New Testament, from Genesis to Revelation. Tapos na ang history ng mundo na to. Iniintay na lang na mangyari yung mga nakasulat sa prophecy. Verse 40. For my Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in Him shall have eternal life, and I will raise them up at the last day. Ang will ni Almighty Father na bawat isa sa atin na tumitingin kay Jesus Christ at naniniwala sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at i-raise tayo. Jesus will raise us up at the last day. So magtitiwala tayo kay Jesus Christ. Verse 41, at this,
The Jews there began to grumble about him because he said, I am the bread that came down from heaven. So yung mga Jews ngayon, galit. Nag-grumble sila, nagko-complain sila. Bakit mo nasasabi na ikaw yung bread that came down from heaven? Inggit na naman sila. Hindi nila matanggap. Bakit hindi nila matanggap? Sa verse 42, they said, Is this not Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? How can he now say, I came down from heaven? Hindi ba siya si Jesus na anak ni Joseph? Kilala natin yung tatay at nanay niya. Bakit yun yung sinasabi na galing siya sa heaven? So, hindi pa nire-reveal sa kanila, no, na nabuntis si Mary, surrogate mother si Mary, fertilized egg si Jesus Christ. Hindi pa nare-reveal sa mga Jews. Kasi ang pagkakakilala nila kay Jesus ay anak ni Joseph. Pero hindi nila nakita yung signs and wonders na hindi pangkaraniwan yung mga ginagawa ni Jesus. Hindi nila nakita yon, naging bulag sila sa mga ginagawang miracles and signs and wonders ni Jesus. Hindi nila nakita yung si John the Baptist na nagsasabi na parating na ang Messiah. Hindi nakita ng mga Jews yun. Kaya up to now, yung mga Jews, nagpe-pray sila na dumating na ang Messiah. Hindi nila alam. Nireject nila ang Messiah. At may hilang ang land nila. Kung i-acknowledge nila si Jesus, may dahilan si Almighty Father. Alam nyo yung nangyayari ngayon, no? Sa Israel, nagkakagulo sila, di ba? Mga Hamas tsaka yung Israel magkaaway. May ways si Almighty Father para makilala nila si Jesus Christ. Kasi meron doon na mga Jew na nagiging open na sila kay Jesus Christ, natanggapin nila si Jesus Christ. Naghahanap na sila ng New Testament Bible na in Hebrew. Kasi nga, English hindi nila kabisado, no? So, naghahanap sila ng Hebrew Bible para mabasa nila ang New Testament. Pero small percentage lang yon. Ginagawa ni Jesus, ni Almighty Father, yung bagay na pangit na maging mabuti. At ang kinabutihan nun, yung pangit na nangyari na yun, ang kabutihan na nangyayari na yun, ay may mga magiging Christian or followers ni Christ. Everything works together for good to those who love the Lord. Kaya tayo, may mga experiences tayo sa buhay na hindi magaganda. Pero yung experiences na yun, nagiging way yun para lumapit tayo kay Almighty Father at saka kay Jesus Christ. Tanggapin natin siya, i-acknowledge natin siya na siya ang ating Savior and Redeemer. Wala nang iba. So dito, hindi nila tinatanggap si Jesus kahit napakain na sila ng nagkaroon na ng miracle, napakain na ng madami, naglalakad si Jesus sa tubig. Ang daming miracle, hindi pa nila ma-accept si Jesus. Yung mga signs, hindi nila nakikita. Sa verse 43, stop grumbling among yourselves. Huwag kayong magko-complain sa bawat isa, sabi ni Jesus. No one can come to me unless the Father sent me draws them and I will raise them up at the last day. Inulit ni Jesus, walang makakalapit sa akin or mamahalin ako kung hindi siya padala ni Almighty Father na ipinadala ako. At sila ay bubuhayin ko at the last days. So tayo, nakakalapit tayo kay Jesus Christ dahil kay Almighty Father. Magkatulong sila, si Jesus Christ at si Almighty Father, para ma-save tayo.
para makuha natin ang inheritance natin. Hindi lang si Almighty Father nagtatrabaho, pati si Jesus Christ. Creator natin, nagtatrabaho para sa atin. Si Jesus Christ, Lord of Lords, King of Kings, nagtatrabaho para sa atin. Tapos tayo, anong ginagawa natin? Selfish tayo, no? Napaka-loving, patient, Almighty Father, tsaka si Jesus. Para lang i-save tayo. It is written in the prophets, they will all be taught by God. So, nakasulat, sabi ni Jesus sa Isaiah, pero hindi ni Jesus binanggit yung Isaiah chapter 54 verse 13, ano? Pero makikita to, alam ni Jesus, it is written in the prophets. So, may binanggit si Jesus, the prophet, no? Hindi niya pinangalanan, basta magsabi lang siya prophet. Yung prophet na yun si Isaiah. So, makikita ito sa Isaiah chapter 54 verse 13. They will all be taught by God. Sila ay lahat ay tuturuan ni Almighty Father. Everyone who has heard the Father and learned from Him comes to me. Kung sino ang nakakakilala kay Almighty Father, kung sino ang nakarinig kay Almighty Father, lalapit kay Jesus Christ. So, nasik na natin si Almighty Father. Yung puso ni Almighty Father, nahanap natin. Kaya, nahanap na rin natin si Jesus Christ. Kaya lumalapit tayo kay Jesus Christ. No one has seen the Father except the one who is from God. Only He has seen the Father. Walang nakakita kay Almighty Father, kundi yung galing kay Almighty Father. Siya lang ang nakakita kay Almighty Father. Sino yon? Si Jesus Christ. Kasi galing siya sa heaven. Si Jesus Christ. Kaya niya nakita si Almighty Father. Si Moses, nakita niya, likod lang. Pero si Jesus, dahil si Moses, prophet siya lang, no? Si Jesus, siya yung Son of God and Son of Man. Kaya nakita niya si Almighty Father. Kaya Diyos si Jesus. Very truly, I tell you, the one who believes has eternal life. So tayo, bilang mananampalataya kay Jesus Christ, follower niya tayo, meron na rin tayong eternal life. Pero dapat patuloy tayo sa paglalakad ng naayon sa gusto ni Jesus Christ sa kanyang Almighty Father, dahil walang kadumihan na makakapunta in heaven. Dahil kung naniniwala tayo kay Jesus Christ, kung may faith tayo kay Jesus Christ, maniniwala tayo sa mga sinasabi niya, maniniwala tayo sa kautusan niya, sa mga itinuturo niya, maniniwala tayo. At kung naniniwala tayo, magkakaroon tayo ng eternal life. Kasi kung naniniwala tayo, gagawin natin yung pinapagawa sa atin ni Jesus Christ. I am the bread of life. Inulit na naman ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Your ancestors ate the manna in the wilderness, yet they died. Yung inyong mga ninuno, kumain ng manna dun sa wilderness, sa desert. Pero namatay sila. But here is the bread that comes down from heaven, which anyone may eat and not die. Pero andito ang tinapay na galing sa heaven. Excuse me. Na kahit na sino pwedeng kumain at hindi mamamatay. So, metaphor to, no? Ibig sabihin ng kakainin, yung tinapay, i-accept natin wholeheartedly si Jesus buong buo. I-ingest natin yung mga itinuturo niya sa atin. Lahat ng turo ni Jesus, isasaksak natin sa isip natin at sa puso natin, ipapamuhay natin. Yun ang ibig sabihin ni Jesus Christ dito. Dahil pag pinamuhay natin yung turo niya,
magiging katulad tayo niya at hindi na tayo mamamatay. Dahil si Jesus hindi siya namatay. 3 days siya namatay, pero He was raised up after 3 days. Nagkakaintindihan tayo, no? Wala mo nakakaintindi. Kasi ang tao nun, literal, ang pagkakaintindi nila, kaya hindi nila matanggap dahil nga yung isip nila sarado. Wala silang faith kay Jesus, kaya hindi nila maintindihan. So verse 51. So, nakalagay na ulit ko sa verse 50. Anyone may eat, kahit sino. Mayaman ka man o mahirap, kahit ano man ang edad mo. Kahit sino. Tatanggapin si Jesus, ipapamuhay ang kanyang mga salita. I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. This bread is my flesh, which I will give for the life of the world. Ako, sabi ni Jesus, ang buhay na tinapay na galing sa langit. Kung sino man ang kakain ng tinapay na to ay mabubuhay magpakailanman. Itong tinapay na to ang aking laman, which I will give for the life of the world. Kaya niya sinabing, this bread is my flesh. Kasi nga, yung flesh niya is ibibigay niya sa atin yung kanyang buhay. So, maipapako siya sa cross. Kaya, yun yung ibig sabihin ng, yung bread, yun yung kanyang flesh. Na ibinibigay sa atin, na isa-sacrifice niya yung sarili niya, para lang maipakita sa atin ang way to the Father. Naintindihan natin, ano? Malalim, no, yung dito. Pero pag magpe-pray tayo, follower tayo ni Christ, naintindihan natin kung anong gustong sabihin ni Jesus Christ dito. Then the Jews began to argue sharply among themselves, how can this man give us his flesh to eat? Ngayon, nag-argue na naman, nagtalo-talo na naman yung mga Jew. Paano ibibigay ng lalaki na ito ang kanyang laman para kakainin? So, literal naman ang pagkakaintindi ng mga Jew kasi sarado nga ang isip nila. Verse 53, Jesus said to them, very truly I tell you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. So, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, kung hindi nyo kakainin ang flesh, ang laman ng Son of Man at iinumin ang kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyo. Ibig sabihin nito, i-embrace natin yung sacrifice ni Jesus on the cross. Tatanggapin natin yon na kaya siya na ipako ay para sa kasalanan natin, para mabuhay tayo, para mapatawad tayo sa kasalanan natin. Dahil si Jesus ang magiging sacrifice. So dati ang offering ay sinusunog, di ba? Sa Old Testament. Ngayon, sinasabi dito na para ma-save ang mga tao, mawala yung kasalanan nila, nag-offer sila ng animals. Ngayon, dito na sa New Testament, si Jesus na ay ibibigay niya ang buhay niya sa atin. Yung flesh and blood niya, masasacrifice on the cross para ma-save tayo once and for all of our sins. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise them up at the last days. Kung sino man ang kakain ng aking laman at iinom ng aking dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At bubuhayin ko sila sa last day. Makakasama natin sila at the last day. And then forever. Eternal life with Jesus Christ and the Almighty Father. Kung tatanggapin natin ng buong buo si Jesus Christ, yung kanyang pagpapakasakit, yung kanyang sacrifice, yung kanyang mga turo, lahat-lahat ng ito
ipapasok natin sa isip natin at sa puso natin, ipapamuhay natin lahat ng nandito sa Bible. Mahirap gawin, ano? Kaya hindi lahat ay makakapunta sa langit. Remnants lang, konti lang, kasi mahirap gawin. Pero magagawa natin to sa tulong ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Hingin natin strength nila. For my flesh is real food, and my blood is real drink. Yung aking flesh, sabi ni Jesus, yung aking laman ay totoong pagkain, at yung dugo ko ay totoong inumin. Kaya niya sinabi to dahil, kaya nga tayo makakapunta in heaven dahil sa Kanya. Dahil malinis siya. Hindi siya nagkasala. Kahit minsan, kahit isang katiting, wala siyang kasalanan. Hindi siya nagkaroon ng kadumihan nung nandito siya sa lupa. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I remain in them. Kung sino man ang kakain ng aking flesh, ng aking laman, at iinom ng aking dugo, mananahan ako sa kanya, at siya ay manahan sa akin. Magiging kaisa tayo ni Jesus Christ. Kaisa tayo ng hangarin, kaisa tayo ng goal, kaisa tayo ng isip, kaisa tayo ng puso ni Jesus Christ. Kung magiging kaisa tayo ni Jesus Christ, makakarating tayo in heaven. Makukuha natin ng eternal life, ang ating inheritance. Dahil si Jesus lang ang the only way to heaven, to our Almighty Father. Kasi yung iba sinasabi, ano ba to, cannibalism ba yan? Kaya nga hindi nga matanggap ng mga Jews. Hindi to cannibalism, no? Iba yon, na gawain ng kasamaan yon. Ito, si Jesus Christ, ipinako siya, at sa kanya lahat isinisi ng mga tao ang kasalanan ng mundo. Kahit wala siyang kasalanan, inako niya lahat. Naging simbolo siya ng kasalanan. Kahit hindi siya nagkaroon ng kasalanan, para ma-save tayo. Kaya yung pagpapakasakit niya, lahat ng ginawa niya, i-embrace natin yon, tatanggapin natin yon. Yung kasalanan natin, aaminin natin. At i-acknowledge natin na si Jesus Christ lang ang makakapagligtas sa atin. Wala nang iba. Just as the living Father sent me and I live because of the Father, so the one who feeds on me will live because of me. So si Almighty Father, ipinadala si Jesus Christ, at buhay si Jesus Christ dahil kay Almighty Father. So, kaya naman tayo ay mabubuhay dahil naman kay Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ, konektado siya kay Almighty Father. Naintindihan na? So, si Almighty Father, pinadala si Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ ay nabubuhay. Ngayon, tayo naman, didikit naman tayo kay Jesus Christ. Para naman, mabuhay tayo. Siya ang ating bridge to the Almighty Father. Kaisa-isa. Wala nang iba. Huwag tayo magdagdag ng ibang mga tao, mga pangalan ng mga apostles, disciples, mga kung sinong-sinong hindi naman kilala ni Jesus na mga santo. Hindi naman kilala. Kilala ba ni Jesus yon? Hindi kilala ni Jesus yon. Ang kaisa-isa, si Jesus Christ lang. Wala nang iba. So verse 58. This is the bread that came down from heaven.
Your ancestors ate manna and died, but whoever feeds on this bread will live forever. Inulit-ulit ni Jesus. Para maipaintindi niya sa tao, inuulit-ulit niya na siya yung bread na galing sa heaven. Na pag tinanggap natin siya, inimbibe natin yung pagka-Diyos ni Jesus Christ, ipapasok natin sa puso at isip natin, tatanggapin natin siya, yung kasalanan natin, tatalikdan natin, susundin natin ang yapak ni Jesus Christ. Yun ang ibig sabihin dito, na mabubuhay sa atin si Jesus Christ kung mag-feed tayo sa flesh ni Jesus Christ. Kung ano yung ginawa niya, yun din ang gagawin natin. Whoever feeds on this bread will live forever. Yun ang gagawin natin para mabuhay tayo. Gagayahin natin siya. Yung mga ninuno nung mga tao, nung nasa Egypt, pinakain sila ng mana, pero namatay sila. Pero si Jesus Christ, siya ang living bread. Verse 59, He said this while teaching in the synagogue in Capernaum. So sinabi niya to habang nagtuturo siya sa synagogue sa Capernaum. So, nagkakaintindihan tayo na yung tinuturo ni Jesus Christ, yung kung paano siya magmahal ng tao, kung paano niya itrato yung tao, yung ugali niya, lahat-lahat ng yun, yun ang ibig sabihin ni Jesus Christ. Para magkaroon tayo ng eternal life. Nadidikit tayo dapat sa Kanya. Hindi lang dikit, kundi kung ano ang pagkatao ni Jesus Christ, isa sa buhay natin. Nung nandito siya sa lupa, ipamuhay natin. On hearing it, many of his disciples said, "This is a hard teaching. Who can accept it?" So maraming mga disciples, no, nagtatanong, nag-uusap-usap sila. Napakahirap naman ang turo na to. Sino makakatanggap nito? Sabi ng mga tao, yung mga crowds na sumunod sa Kanya, yung mga disciples, iba yung apostles, no? Yung mga disciples kasi, kasama na yun sa mga crowd, mga, ano bang tawag doon? Yung mga nakikiusyoso, na tinatest si Jesus Christ, walang pananampalataya, kaya hindi nila maintindihan. This is a hard teaching. Mahirap ang katuroan na to. Sinong makakatanggap nito? Sa verse 61, aware that his disciples were grumbling about this, Jesus said to them, "Does this offend you?" So noon pa man, may mga tao na offend na. Hanggang ngayon, di ba, may mga na-offend. As a Christian, may mga na-offend na ba sa inyo? Maraming na-offend sa atin, no? Dahil follower tayo ni Christ. Sinishare natin ang Word of God. Maraming mga tao ang ma-offend sa atin. Kung si Jesus Christ may na-offend sa Kanya, tayo pa kaya na follower Niya? Kung yung teacher natin, no? Yung Diyos natin may na-offend sa Kanya, tayo pa kaya? Kaya tinanong ni Jesus dito, does this offend you? Nababother ba kayo sa katuroan na to? Hindi ba ninyo matanggap? Ano ba ang pakiramdam ninyo? Hindi nyo gusto ang katuroan na to? Nagagalit ba kayo? Sa verse 62, then what if you see the Son of Man ascend to where He was before? Paano na kung makita ninyo ang Son of Man na umakyat sa langit? Ano na ang gagawin ninyo? Sabi ni Jesus, kung itong katuruan lang nito na
ipamuhay ninyo yung gaya ng pamumuhay ni Jesus. Kung yung ganong katuruan nang na-offend kayo, paano na pag nakita nyo pa ako, sabi ni Jesus, na umakyat sa langit, kung saan ako nanggaling? Ano pa kaya ang mararamdaman ninyo? Sa verse 63, the Spirit gives life. The flesh counts for nothing. The Spirit gives life. Yung Spirit ang nagbibigay ng buhay. Pero yung laman, baliwala. So yung physical body natin, gaya ng sabi natin dati, naluluma, nabubulok, tumatanda. It counts for nothing. Pero yung Spirit natin, it gives, nagaling kay Almighty Father, it gives life. The words I have spoken to you, they are full of the Holy Spirit, or full of Spirit and life. Yung katuruan na tinuturo ko sa inyo, yung mga bagay na sinabi ko sa inyo, yung mga salita na sinabi ko sa inyo, sabi ni Jesus, punong-puno yun ng Spirit. Yung Spirit nagbibigay ng buhay. Kaya yung sinasabi ko sa inyo, makakapagbigay ng buhay yon. Yung mga at itinuturo ko sa inyo, yung mga binanggit ko, magbibigay buhay sa inyo. Dahil full of Spirit yon. Dahil yung Spirit ay nagbibigay ng buhay. Sabi ni Jesus, yet there are some of you who do not believe. Pero merong sa inyo ang hindi naniniwala. Tuloy natin, 64 na tayo. For Jesus had known from the beginning which of them did not believe and who would betray him. So simula't simula pa, alam ni Jesus. Aware si Jesus sa mga pangyayari. Aware siya kung ano ang mangyayari. Advance mag-isip si Jesus. Alam na niya, Diyos siya eh. Hindi siya prophet kasi yung prophet from the Almighty Father, saka isasabi sa prophet, no? Yun ang prophet. Ha? So si Jesus, hindi siya prophet kasi alam na niya kung ano ang mangyayari. Bago pa man siya bumaba dito sa lupa, alam na niya kung ano ang mangyayari. Kaya hindi siya prophet. Ang dami ng signs na nakalagay sa Bible na hindi prophet si Jesus. He is God, just like the Almighty Father. Ay, nahulog. Verse 66, he went on to say, this is why I told you that no one can come to me unless the Father has enabled them. Kaya nga sinasabi ko sa inyo na walang makakalapit sa akin kung hindi si Almighty Father ang nagturo sa akin or inallow ni Almighty Father na lumapit sa akin ang mga tao dahil kay Almighty Father. Siya ang nagbibigay sa akin ng tao na maniniwala sa akin. Sabi ni Jesus, kung may mga tao na hindi makakalapit sa akin, ibig sabihin, hindi gusto ni Almighty Father na lumapit sa akin ang mga tao na yon. Kung may lalapit sa akin na tao, ibig sabihin, gusto ni Almighty Father na lumapit sa akin ang mga tao na yon. So, naiintindihan natin yun, ano? From this time, many of his disciples turned back and no longer followed him. So, simula nun, marami ng mga disciples, yung mga nakakita na ng miracles ni Jesus Christ, umalis kay Jesus Christ, hindi na siya sinundan. Yan na tayo. May mga bagay lang tayo na mga na-experience na masakit. Nagdadalawang isip na tayo, Jesus, mahal mo ba ako? Almighty Father, tulungan mo ba ako? Lahat tayo ganito. Kaya paano tayo laging nakadikit kay Jesus? Magkaroon tayo ng faith sa Kanya, lagi tayo magpe-pray. Magbabasa ng Bible para alam natin. Madagdagan yung knowledge natin. At bibigyan tayo ng wisdom ni Almighty Father through the power of the Holy Spirit para alam natin ang lahat.
Makakapag-decide tayo ng maayos. At yung knowledge natin, knowledge from the Almighty Father, malalaman natin kung ano yung tama at mali. Mawawiden yung mga alam natin. Lalawak yung alam natin. At kung magde-decide man tayo sa mga bagay, tamang desisyon na magagawa natin, dahil kay Almighty Father, hihingi natin ang kanyang wisdom. So, nung time na to, nawala ng pananampalataya yung mga tao sa kanya. Kahit marami ng miracles, wala. Kahit nakita nilang may nabuhay na bata, nawala lahat. Nagpagod na yung mga tao na to, no? Ang dami na nilang na-invest na oras at panahon para sundan si Jesus. Pero, binanggit lang ni Jesus, ang mga bagay na to, na siya ang bread of life, biglang nag-aalisa na ang mga tao. Hindi nila matanggap si Jesus. So verse 67, you don't want to live too, do you? Sabi ni Jesus sa 12 apostles. Hindi nyo rin gustong umalis? Aalis ba kayo? Gusto nyo bang umalis ulit din? Tanong ni Jesus. Iiwan nyo rin ba ako? Sa verse 68, si Simon Peter, vocal si Simon Peter, no? Pag may mga tanong, sasagot agad si Simon Peter, kaya laging siya ang kinakausap ni Jesus, kasi yung iba hindi sumasagot. Si Simon Peter sagot ng sagot kahit minsan na hindi tama yung sagot niya, salita siya ng salita. So, ito si Simon Peter ang nagsalita. Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Sabi ni Simon Peter. So tayo rin, para tayo ni Simon Peter. Lord, saan kami pupunta? Nasa iyo ang buhay na walang hanggan, Lord. Paano ka namin iiwan? Paano kami mawawalan ng pananampalataya sa iyo? Nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Ikaw ang daan kay Almighty Father. So verse 69, we have come to believe and to know that you are the Holy One of God. Naniniwala kami at alam namin na ikaw ay ang Holy One of God, the Son of God. Ikaw ang kaisa-isang pinadala ni Almighty Father. Naniniwala kami doon. Kaya wala kaming pupuntahan dahil nasa iyo ang eternal life. So, ganoon din ang dapat ang sagot natin, Lord. Wala kaming alam na puntahan. Ang dami naming mga problema sa buhay. Ang dami naming pinagdadaanan. May mga trials, sufferings, and temptations. Wala kaming mapupuntahan. Wala kaming kawala sa mundo na to. Pero Jesus, nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Ia-anchor namin ang buhay namin sa iyo. Ikaw ang aming pagtitiwalaan dahil ikaw ang kaisa-isang padala ni Almighty Father. Para kami mabuhay. Para makuha ang inheritance namin. Kaya tatanggapin ka namin, Jesus. Ipapamuhay namin kung ano yung sinabi mo sa amin. Ituturo mo sa amin. Ipapamuhay namin. Kung ano yung utos mo sa amin, susundin namin. Kung ano yung yapak na ginawa mo, Jesus, ganun din ang gagawin naming yapak.
Kusang ka dumaan, Jesus, ganon din ang gagawin namin. Tatanggapin namin yung mga pasakit, yung mga pangungutya ng mga tao, yung persecution. Dahil ganon din ang pinagdaanan mo, Jesus. Magtitiwala kami sa'yo. Yun ang gusto ni Jesus. Yun ang gusto ni Almighty Father. Yun ang ibig sabihin niya, na i-eat ang flesh niya at drink ang blood niya. Lahat ng bagay na pinagdaanan ni Jesus, tatanggapin natin, i-embrace din natin. Kung dumaan si Jesus ng sufferings, tayo rin, dadaan din tayo. Pero, kung paano ni Jesus Christ na pagwagian ang mundo na to, mapapagwagian din natin dahil gagayahin natin si Jesus Christ. So verse 70, then Jesus replied, have I not chosen you, the 12, yet one of you is a devil. Ako ang pumili sa inyo, kayong mga 12, pero isa sa inyo ay ang devil. He meant Judas, the son of Simon Iscariot, who though one of the 12 was later to betray him. So alam ni Jesus na may magbe-betray sa kanya. Lahat naman nag-betray sa kanya eh. Pero alam ni Jesus kung sino ang ibebenta siya ng 30 ba? 30 pieces of silver. So yun ang naging presyo lang ng buhay ni Jesus, 30 pieces of silver. Hiningi ni Judas. So, yung value ng 30 pieces of silver sa ngayon, approximately, more or less, $450. Ito yung spot value in 2021. Year 2021, so 2024 na ngayon, baka tumaas na yung value. So, nung 2021, $441 yung pinakamataas na value. Tapos, yung pinakamababang value is $91. So, alam ni Jesus na may magbebenta sa kanya. Dahil lahat naman binetray siya eh. Iniwan siya. Si Simon Peter, di ba binetray siya? Ang ibig sabihin lang dito ni Matthew nag-betray is yung ibinenta. Pero lahat naman sila, iniwan nila si Jesus. So tayo, no? Gaya na nabanggit ko kanina, na makakalapit lang tayo kay Almighty Father dahil kay Jesus Christ. Wala nang iba. At baka may sabihin, hindi, merong bridge pa para kay makalapit tayo kay Jesus Christ, merong bridge pa eh. Wala na. Diretso na tayo kay Jesus Christ. Diretso tayo sa Diyos natin. Pag diretso tayo kay Jesus Christ, diretso na rin tayo kay Almighty Father. Dahil si Jesus Christ, ang representative ni Almighty Father, ibinigay na lahat ng power and authority kay Jesus Christ na mag-judge, na magpatawad sa mga kasalanan, nang magawa ng miracles. Lahat-lahat na kay Jesus, ibinigay ni Almighty Father. Dahil si Jesus Christ, obedient siya at mahal niya si Almighty Father. Ginawa niya ang pinag-uutos sa kanya ni Almighty Father. Kahit minsan hindi siya nagkasala.
kung si John the Baptist, no? Maganda sa paningin ni Jesus Christ. Mas lalo na si Jesus Christ na magandang paningin ni Almighty Father kay Jesus Christ dahil anak niya si Jesus Christ. Kaya hindi tayo lalapit kay John the Baptist, no? Ang lalapit ka, or kahit na sino mang santo, or kahit sino mang pangalan na kung ano pang pangalan ang gusto ninyo, wala na. Si Jesus Christ lang. Nasa kay Jesus Christ ang buhay na walang hanggan. Wala sa ibang tao or sa ibang mga taong namatay na Jesus lang, Jesus Christ. At sa last days, Jesus will raise us up. I-acknowledge niya tayo kay Almighty Father. Ipe-present niya tayo kay Almighty Father. Tayo na follower niya, na nagtiwala sa Kanya, na nagsumunod sa yapak niya, na kahit nagkasala tayo, ay pinatawad tayo sa kasalanan natin. So wala na tayong record kay Almighty Father. Kahit wala na tayong record kay Almighty Father, iba pa rin si Jesus Christ dahil never siyang nagkasala. Kaya lagi tayong magpapasalamat sa tatay natin. Nagkaroon tayo ng pag-asa. Yung solution sa lahat ng ating mga iniisip, si Jesus, lahat. Kaya mamahalin natin si Jesus. At mamahalin din natin yung tatay natin, sa utos ng tatay natin, na mahalin si Jesus. So, iisa ng hangarin, si Almighty Father, at saka si Jesus. Kung si Almighty Father, isa niya ng hangarin si Jesus, at si Jesus naman, tayo naman, didikit kay Jesus, magiging isa rin ang hangarin natin kay Jesus. Kaya, magiging konektado rin tayo kay Almighty Father. Huwag natin kakalimutan, no? Kaya lagi tayo magpapasalamat, maging grateful tayo. Thank you, and God loves us all so much.